Okay na. Okay, so good day everyone. Ako po si Annabel Lucero, Project Manager ng PNSB Alumni Organization. So today, magkakaroon po tayo ng panayam for our Mother's Day Special. Makakapanayam natin ng isang ilaw ng tahanan na patuloy na nagpapakita ng tibay, ng loob at ng pagmamahal sa kabila ng kanyang visual impairment at ma-excite tayo ngayon na pakinggan pa ang kanyang kwento hanggang matapos ang ating interview. So, without further ado, let's start the interview and hello. Welcome to the show. Miss Raquel, sorry, Mrs. pala. Ma'am Raquel Castro Dungan. Good day, Hmm. Ate Raquel. Good day, Annabelle. Hello medyo, everyone medyo sa mga formal nalo. ba? Hindi, ayos lang. Ayun. So, thank you. Kumusta po ba yung audio ko dyan, ate? Malinaw, malinaw na malinaw. Ayan, Masinip. sige. Sige. So, Sige, sa'yo, malinaw na malinaw din, pero pwede mo pang i-adjust ng konti. Yung konting-konting, mic ah. ilayo mo lang po ng konti. Ilayo mo lang ng Okay, konti yung mic. Okay, okay. so, yun na. At magsimula na tayo. Sige. Ate Raquel, Yes. baka pwede mong ipakilala mo na sa amin ang iyong sarili para, wait lang ikaw yung makapag, para ma-introduce ka naman sa mga hindi pa nakakakilala sa ating mga nakikinig or nanonood. Yun. A little bit Okay. kwento. Okay, go ahead. Ah, okay. My name is Raquel Castro Dungan. I'm 40 years old, mother of two, na mga, ayun, mga mababait na mga batang lalaki. Ayun. Wow. And sa ngayon, nagtatrabaho pa rin po ako sa Call Foundation dito sa Galleria Branch sa Ortigas. Mm. Yan lang Ayun. naman. Okay. So, Ate Raquel, ilang taon na ba yung mga kids mo ngayon? Yung panganay ko, 16 years old. And then yung bunso ko, 11. Okay. Nice, no? Parehong lalaki. So, pag-usapan Yep. naman natin ang iyong pagkakaroon ng, ano ba ito? Ang iyong buhay ina. Buhay ina. Tama ba yung term na yun? So, ito. Ate Raquel, ano yung pakiramdam mo nung unang pagkakataon na, na nalaman mong magiging mommy ka na? Ay, grabe. Super duper saya ko talaga. Kasi talagang pinakaabangan ko yun. Mm-mm. Pinlano, kumbaga. Ah, at Kaya super pinangarap? duper saya. Yes. Mm-mm. Mm. Kasi Okay. every woman naman kapag ka pumasok sa buhay na pag-aasawa, talagang karamihan ay pinapangarap mo talaga yan, yung magkaroon ng baby. So, para sa akin, yung time ko, since pangarap ko na yan, pinlano talaga namin mag-asawa na sana magka-baby kami agad. Kasi hindi naman kami nakita na pwede mo naming enjoy yung first year namin, first 2 years, ganyan. Kaya Mm-mm. sabi ko, siguro maging enjoyment ko is kung magka-baby ako. Kaya, yun, after 4 to 5 months, yun, nabiyayaan kami. Wow. Ang bilis. So, Yes. hindi ka nagkaroon ng takot na maging mother despite your situation. And by the way, ikaw ba ay totally blind po? Tama, no? Due to Yeah, totally blind. Brain tumor. brain tumor. So, for you parang medyo tama ba? May possibility ba na parang medyo in-expect mo na baka hindi possible na magka-baby dahil nagkaroon ka ng brain tumor in the past or hindi naman yung naging concern para sa'yo? With relation dun sa pagnanais ko talaga na magka-baby, magbuntis. Mm-mm.
nawala na yun sa isip ko. Oo, yung bagay na na baka dumating kasi talagang nung nalaman ko na buntis ako, or hindi pa ako nagkakaroon ng baby, although sinasabi ng mga iba na baka hindi na raw kami magkaanak, pero 'di ba, in 4 to 5 months, nabiyayaan kami, nagbuntis kaagad ako. Nung time na yun, Mm. ang nararamdaman ko lang talaga, sobrang ano, kasiyahan. Yun lang talaga, walang Mm. takot, walang pangamba. Mm. And that's faith, no? Na talagang naniwala ka na pwede ka pa rin magka-baby. And Yeah. paano mo nagagampanan yung pagiging nanay kahit na hindi ka nakakakita? Siguro for me, ang pinaka keyword ko dun is yung dahil sa love, sa pagmamahal. Mhm. Mga bagay na Yes. inaakala mong hindi mo magagawa, magagawa mo dahil sa pagmamahal mo sa Yeah. mga anak mo. Yun. Mm. Wow. That's general and very malalim, no? Parang wala ka ng detalyeng binigay. Yun lang. Oo, yun lang. Yun Hindi lang ka na talaga. masyado nagpaliwanag. Oh, yeah. Oo, kasi And, kung, mm, oh, I absolutely agree. yeah. Nakaka-relate eh. Kasi ganun. Ayun. So, bilang mommy, ano yung pinaka nakaka-touch na experience mo? Nakaka-touch. Yung Um, very parang nakakataba ng puso na naranasan mo sa pagkakaroon mo ng anak or, ganun. siguro, para sa akin, kasi talaga, dito ko na ipapasa yung kwento ko kasi sobrang daming Mhm. kwento ng pagiging nanay. Ang pagiging nanay ko, ako mismo, kasi nga totally blind ako, sobrang daming struggles, di ba? Na Mm. hanggang ngayon, kumakaharap pa rin. Ayun. From the time na ipanganak ko sila, doon na nag-start. Nung Mm. pinagbubuntis ko sila, walang takot, wala akong pangamba. Nung time na manganganak na ako, nandiyan na sa ospital. Tapos public hospital pa naman yun. So, ang dami ko talagang hirap na pinagdaanan doon. Kasi wala akong guide sa loob. Ako lang Mm. talaga mag-isa. Tapos yung kinailangan kong magsalita sa mga kasama ko, humingi ng tulong na ano, wala pa po ba yung doktor? Wala pa po ba yung nurse? May nurse po ba? Hingi na ako yung gano'n. Hingi na po ako. Pwede po ba samahan niyo ako? Alam mo yung kahit buntis sila, kahit may mapinagdadaanan din, sinamahan din ako. Doon ko Mm. naramdaman yung hirap, yung start ng paghihirap talaga. Hanggang sa, kasi CS ako, pero naramdaman ko yung hirap prior tsaka pagkatapos. Ayun. So, nung time na manganganak na ako, ayaw pa nila akong operahan kasi ang dami ko ring pinagdaanan, tumas yung blood sugar ko. So, kailangan mo lang pababain, ganyan. Tapos, hanggang sa, hindi ko na lang namalayan, nasa operating room na ako kasi nga, sabi nila, okay na lahat, kaya pwede na akong operahan. Hindi ko namalayan lahat kasi general anesthesia yung ginawa sa akin, hindi spinal. So, pinatulog talaga ako. Mm. Ayun. Tapos, alam mo yung feeling na, pag, akala mo, katapusan mo na. Kasi Ah, since general anesthesia yun, para yeah. ko nalagutan ng hininga. Yun. Tapos, Nag-give in ka na mm, lang. Oo. oo, parang gano'n. Tapos, maya-maya, kasi kailangan daw ilabas yung baby. Yung panganay ko ng within 4 minutes, Mm. within 5 minutes Ay. dapat. Oo, Whew. kailangan nila Oh. ilabas para hindi maapektuhan ng anesthesia masyado. Mm. So, nailabas Mm. nila ng 4 minutes, parang ganon. Tapos, Mm. naramdaman, nagising ako, um, ililipat na ako sa room ko, sa ward, charity ward. Tapos, yun, yung baby ko, hindi ko agad nakasama. So, panibagong, doon na pumasok yung mga worries, tapos yung mga takot. Kasi, ano siya eh, nasa incubator kasi 8 months lang, premature. Mm. Mm. Oo. So, sabi ko sa sarili, ano may pray ka na pray, ito na yung start. Ito na yung start talaga. Balik-balik Oo. ospital. Iniwan ko siya sa ospital kasi hindi Mm. po pwedeng okay na ako, pero yung anak ko hindi pa okay. Balik-balik para lang i-feed siya.
pupunta ako ospital, balik na naman sa bahay. Gano'n yung naging setup. Kaya nasasabi ko talaga na yung pagiging mommy, lalo na totally blind, napakahirap dahil lahat ng bagay na feeling mo wala na talaga eh, hindi mo na magagawa mo. Yung very touching sa bagay na para sa akin, mas parang nakikita ko siya ngayon na may muwang na yung mga bata. Alam mo yon. Yung, yung lahat sa lahat ng hirap na mga naranasan Oo. ko, pinagdaanan ko bilang mommy, hindi ko alam na itong mga anak ko, kahit may pagka, alam mo yun, minsan masungit or madalas masungit. Kasi nga, Mm. medyo disciplinarian tayo, malalaki pa naman. Yan. Mm. Akala ko parang feeling nila, ang Mahigpit ka. atari-tari naman ni mami, bakit ganun si mami. Pero I make it sure kasi na once na napagsasabihan ko sila, napapagalitan, nagkakaroon kami ng reconciliation. Yun talaga. Kasi ayokong sasamahan loob nila sa akin ng gusto. Kaya nagulat ako, nakasanayan nila nagbibinataan na tong kuya ko. Lagi sabi, I love you mommy, lagi siyang ganun, madamad kita. Tapos laging nagkikiss. Lagi Mm. yan. Minsan Yeah. naiinis na ako, ang OA mo. Naiinis ako, ang OA mo. I love you mommy. Yan naman siya. Tapos minsan, kahit nasa mall kami, hahalik sa akin bigla. Tapos titingin ako ng masama sa niya. Mommy, oh, ang cute mo. Love you, mommy. Yung gano'n. Parang sabi ko, Ay. alam mo yun, sabi ko, feeling ko nga sarili ko wala akong achievement eh. Kasi, Mm. ayun, buo naman tayo sa isang side ko. Ako yung tipo na matapang lang ako, magaling magsalita. Kapag harap ko yung mga anak ko, pag nasa bahay, alam mo yun, diyan lang ako matapang. Pero pag sa ibang tao, parang wala na akong boses. Parang babanitin ko sarili ko. Pero one time, na-open ko, kahit sa kanila na i-open ko, bakit ganito ako? Bakit parang, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Sabi ko gano'n, Mommy, bakit ang galing-galing mo nga, Mommy? Alam mo yun, nakakausap ko na sila ng gano'n. Natatouch ako pagka nag-uusap kami ng mga seryosong bagay. Tapos, nakukuha ko sa kanila yung mga sagot na hindi ko inaasahan Mm. na sa mahabang panahon na pag-aalaga ko sa kanila, although alam ko hindi pa natatapos, panghabang buhay 'to, nararamdaman ko na akala ko kung naging kulang ako sa kanila, Mm. sila pala nararamdaman na na naging masuwerte sila, naging blessed sila kasi kahit hindi ako nakita, naging responsible mommy ako para sa kanila na sa kabila ng kapansanan ko, pinipilit kong gawin yung mga bagay na nagagawa ng mga mommy na nakakita. Mm. Ayun, nakakatuwa Ayun. naman. Alam mo, nakaka-relate ako kasi ako bilang mother din na visually impaired, ang laging nasa isip ko nun, gusto ko talagang maibigay yung best ko sa kanila, sa pag-aalaga, sa lahat ng puwedeng kong ibigay. Kasi gusto ko paglaki nila, ayokong dumating yung time na isipin nila na hindi ko yun nagawa, hindi ko naibigay kasi blind yung mother Mm. nila. So, yun gano'n. And yun nga, yung pagiging selfless naman na mother, alam mo, hindi natin akalain na yung mga ginagawa natin ay magbubunga ng maganda pagdating ng araw. Yes, Kasi hindi totoo naman yun. yun ang inisip natin talaga na ano eh, 'di ba? Pero ano na lang yun eh, parang bonus na lang natin ng mga nanay yung love nila, yung expression of love na nanggagaling talaga sa kanila na feel na feel Mm. natin, alam mo yun, yung kahit medyo malaki na sila na hindi sila nahihiya at proud talaga Oo, sila. yes. Mararamdaman naman natin yun eh. Ayun. Mm. Tama. Oo, I love it. So, eto naman, let's go naman sa pagpapalaki sa kanila. Um, Paano niyo ba yun 'no, na-mention niyo kanina ang sweet nila ngayon, very expressive kahit malaki na, gano'n. So, paano niyo ba dinidisiplina at minamahal yung mga anak ninyo? Ako kasi magkaiba kami ni Arix, ng husband ko, ayun, para sa kaalaman ng karamihan. Si Arix Duhan po yung husband ko, magkaiba kami ng pagdidisiplina. Kaya may mga times na binubulungan ko siya, binubulungan niya ako kasi yun ang sinasabi ko, ayoko ng
sisitahin ko siya or sisitahin niya ako sa paraang may mali akong Nakikita ng mga ginagawa sa mga bata. anak ko na nakikita ng mga bata. Mm. So, ako Conflict. yun yes. So, ako yung hindi ako, mahilig magbigay ng something sa mga anak ko. Oo, Mm-mm. hindi ako mahilig sa gano'n. I mean yung something na treat ko sila sa ganito, sa ganyan, unlike sa daddy Mm. nila. Kaya madalas Mm. ang naaawitan nila daddy nila. Pero 'pag mga needs na, 'yan, siyempre kahit hindi sila umawit talagang binibigay ko. Ayun, siguro kasi ako nagba-budget, ganyan. So, Ah. 'pag lalabas kami, 'pag ako kasama nila, alam na nila 'yan na may briefing na akong gagawin. Sasabihin ko sa kanila, "Okey lalabas tayo, bibili tayo ng mga gamit. Puwede kayong maglaro, bibigyan ko kayo ng 100." Sabi ko, Mm. "Puwede rin kayong kumain, kakain tayo sa ganito, sa ganyan, Mm. bigyan ka ng 100." Ngayon, kung anong pipiliin niyo, laro o kain, do'n tayo. Wow. Kapag laro pinili niyo, kako, hanggang 100 lang. Kapag pagkain, gano'n lang din. Malinaw sa inyo 'yon. Mm. Kapag, Mm. magsabi pa kayo na, "Mommy, gusto ko kumain, sa Laro. bahay na tayo." Mm. Gano'n. Gano'n Ah, sinasabi ko or okay. kung saka-sakali maggo-grocery, sa grocery siguro madadamay ko kayo, pero meron pa rin akong price na sinasabi sa kanila na Mm. hanggang 50 lang, ganyan, Mm. hanggang Mm. 20 lang, kung gano'n lang. Hindi ako sumisira do'n kasi ayoko silang masanay. Mm. Ayun, yung gano'n Yeah. ako. Pero yung daddy nila, Uy, wag kapagka mo naman idamay yung daddy. Ikaw lang yung may sinasabi ko nagustuhan. lang, ang daddy nila, do'n siya naman sila, magkaiba sila. Hindi ibig sabihin Ah. magkaiba sila ng Mm. sweetness na ipinapakita sa daddy Mm. nila. Alam mo yung, Oo. alam nila na ako, gano'n ako. Pero 'pag ang Mm. daddy nila, kasi ang tawag nila Itay, eh. "Itay, Ah, kain tayo, cute. ka Ah. kain tayo sa ganito, kain tayo sa ganyan." "O sige, sige, ano bang gusto mo?" Gano'n kaagad. Mm. Kaya may bonding din sila sa isang side, Oo. alam mo 'yun? Mm. 'Yun ang bonding naman nilang mag-ama, yung Mm. tini-treat sila ng daddy nila, gano'n. In terms naman sa pagdisiplina sa ugali at halimbawa sa Mm. bahay, siyempre normal lalo na may nagbibinataan sila. Itong bunso Mm. ko kahit 'to andiyan yung tatamad-tamad sa mga gawaing bahay, 'yan, Mm. nagiging makatwiran, minsan makatwirang wala namang kabuluhan, ganyan. Hmm. 'Yan, isa, sige pagbilang, bilang lang ako, ayoko kasi ng mamalo sabi ko. Ayoko ng mamalo kasi mga malaki na kayo, pero nung bata-bata pa, mga Mm. actually 7 ganyan, 8, napapalo ko 'yan Mm. sila pero sa Mm. binti lang, sa likod na Mm. binti, Hmm. Hindi sa puwet? sa oo. Tayo lang, harap sa ganito, harap sa Hmm. pinto, hampas sa puwet o kaya Mm. squat, halimbawa gano'n. Kaso naawa rin ako pagka sobrang tagal ng squat, hindi na talaga Mm. makatayo, ganyan. So gano'n lang. Nung lumaki na, ay grabe level, ang hirap. Hmm. Ang hirap kasi andiyan sasagot, tapos Hmm. mamaya, ano pa, sasagot pa rin, binilangan mo na. Ay 'pag ganyan minsan, Hmm. nagluluto Hmm. ako pero sine-sure ko na ihahampas ko, hindi delikado. Oo. Oo, sabi ko, "Isa pang sagot," sabi ko, "Gaya nagluluto ako, eh, buti sabi ko, hampas ko talaga sa itong ano, kunin ko itong nakasabit na silicone spatula." Ano namang ano nun, lakas nun. Kaya awa ng Diyos, nag-stop Mm. naman. Na ano naman, tsaka Alam nagma-mature mo, na itong panganay ko. ay yung panganay. Itong bunso ko na Um, ngayon na may gano'n. Oo, kasi alam mo 'no, talagang magkakaiba yung mga bata kahit na sabihin mong Yes, pareho silang anak ng dalawang tao na same ang parents nila ng pareho sila, pero magkakaiba talaga yung personality 'no. So, yun nga ate, yung sinasabi mo na parang, 'pag hindi tumigil papaluin mo ng ganyan and ano, you're making sure na safe naman, hindi naman talaga sila ano. Pero, mm. yun kumbaga yung discipline is ano pa rin, talagang nandun pa rin. At saka Ayan, pasok siyempre pa rin. talagang
Oo, magle-level up din naman talaga sila, magma-mature and siyempre kung ano, mag-a-agree ka naman siguro na iba na talaga yung Yeah, pagdidisiplina sa mas bata at saka sa mas may edad mm, na na bata ano. mm, Mm. iba. Pero more on words na lang ako, talaga, hindi na more on verbal. Sa Oo, more hindi on ako words yung kasi namamalo nun, eh. naapektuhan na rin sila eh. Yes, Oh naman, hindi 16 na. years old, papaluin mo pa ba yun? That's Yeah. embarrassing. Pero ang pinaka-sinasabi ko na lang pagka yung makinig, "Mommy, labas kami na ganito, na ganyan." Kasi ano, eh, anong oras na, midnight na, "Diyan-diyan lang po kami maglalakad." Sabi ko, "Hindi na puwede kasi sumira ka na sa usapan. Na-late ka ng uwi, so hindi na kita papapayagan. Gawin mo 'yan kapag may trabaho ka na, 'pag kaya mo na. Kung hindi ka papayag, ako bubuksan ko ang pinto. Puwede mo ng dalhin kung anong gusto mong dalhin doon ka sa mga kaklase mo or mga kaibigan mo." Grabe. Oh, gano'n nga ako Napaka sa kanya. ang Tahimik na yun, bigat 'di na naman hinihimik. ni madam. Gano'n na yun, 'di na hinihimik. Lalaki kasi nga akin, eh, hindi gano'n ka Oo, alam mo oo. yun, daling kausapin katulad sa ano, may 'pag Babae. lalaki kasi parang may very strong yung ano nila, eh, 'di ba, personality. Will. Oo, Mm. yung willingness Mm. nila, gano'n. Parang naalala ko lang din sa akin kasi ako naman sa gadget, yung discipline ko sa gadget halimbawa lang, 'pag sinabi kong, "Sige 45 minutes," 'pag tumunog yung alarm na yan, ibigay mo talaga sa akin yung phone. 'Pag hindi mo yan Mm. binigay, 'di ka na makakaulit. Kaya minsan yung bata sobrang nagiging paranoid, nag-alarm ako, hindi naman para sa kanya yun, yung parang feeling niya kakahawak na lang ng phone. Sabi niya, "Ma, para saan yung alarm na yun?" Gano'n na talaga siya. Oo, so parang, 'di ba nakakatuwa yung simpleng rules na gano'n 'pag consistent ka do'n is, sila mismo susunod talaga doon. Eh, yung mga Mm. simpleng bagay na gano'n. Kaya Yun. 'pag wala ka nga lang minsan siyempre nakakalusot or may ibang taong Mm. kasama, yun lang yung nagkakaroon ng problema. Oo. Kaya ano 'no, importante yung relationship natin sa mga anak natin kasi hindi natin sila makakaya ng disiplinahin ng maganda na totoong susunod sila sa atin ng sincere or sincere na susunod kung hindi tayo kumonek first sa heart nila 'no, 'di ba? So, hindi puwedeng Yes, puro lang agree. tayo discipline pero hindi nila naramdaman na mahal natin sila kaya dun Yes. pa rin talaga mag-i-start yun. Oo, Oo, kaya nga sabi ko ayun. nga kanina 'di ba, after mong mapagsabihan, after mong, um, alam mo yun, hindi maiwasan, eh, na makapagsalita ka ng mga minsan na makapagsalita ka na medyo naging harsh ka na, pero sinisikap mo pa rin. Ang gagawin ko siyempre pagka kalmado na, kakausapin ko. Ako mismo nag-a-approach sa kanila kapagka ano, okey na lahat. Pero mas madalas, lalo na 'tong panganay ko, lumalapit, "Mommy sorry, sorry talaga mommy nabigla ako kanina, ganito, ganyan." Kakadramahan kami ng ganyan. Nakakatuwa 'no? Oo, dahil itong Hindi panganay ko, na parang iba na rin yung hmm, generation ngayon. Kung sabihin man natin na yung mga bata mas matitigas na yung ulo, pero sa totoo lang, kasi yung mga ganyang bagay na-experience ko rin yan sa mga anak ko, eh. Yung para sa akin hindi naman talaga kami nag-away, like tumaas yung mm. boses ko kasi parang hindi ko siya na-review kasi hindi ko alam na kailangan yun, ganyan, ganyan. Oo, Tapos gano'n nga, oo. sabi ko, "Paano 'yan?" Hindi naman ako talagang nagalit, pero nakita niya siguro na-stress ako, yung tipong sabi niya sabi niya nung hapon pag-uwi, "Ma, sorry, nag-away tayo kanina." Actually, nangiti ako kasi parang nag-away pala kami. Away na pala sa kanya yun, gano'n. Oo. Yung Eh affected sila sa'tin. Eh, yun Mm. nga yun. Yun nga yun lalo't Mm. sa'kin kasi mga lalaki sa'kin alam mo ba na ma-share ko lang, Mm. na-realize ko yung pagiging mommy, ang dami pala talagang ginaganapan. Yeah. Alam mo yun, simula Lahat ng ng role, ipanganak mo hindi siya, ka lang nanay gra at hindi ka grabe lang ang dami nanay. mong role, yes. Nagiging alam mo Playmate yun, ka. ah, nagi nagiging teacher ka, doctor, nurse, lahat. Yes. Nagiging senior ka, kahit Oo. sintonado ka. Ay, Alam mo oo. alam mo yung baby pa naging artista ka, yun alam mo yun Clown minsan ka. oo, Oo. as in all around ka talaga. Kaya Oo, true. natutuwa ako kasi yung mga anak ko lalaki, normally sa lalaki hindi sila 'di ba showy, katulad sa Mm, babae mm, 'di ba? mm.
Pero natutuwa ako sa napaka-expressive ng mga anak ko. Kahit na sabihing nasusungitan ko sila, yun yung pinaka-word ko, "Ano ba? Mm. Ano gano'n?" Hindi mo talaga makikinig. Alam na nila eh, na hindi naman yun Oo, totoo. Mm. Actually oo, hindi naman totoo na yung mga babae mas showy or expressive. Depende rin talaga sila kung paano lumaki. Kasi ako lumaki, wala kaming mga ganyan-ganyan expression of sweetness sa bahay. Pero yung kami mga din. yung mga anak ko meron na. Kaya, yun, nakakatuwa naman yung mga bagay na yun. Na-manage mo rin siguro talaga sila ng maayos. Kaya Salamat gano'n. naman. Oo. Salamat naman. Ako Mm. ako sa'ming wala rin kaming ganyan dati, pero ako yung siguro ako lang, yung Culture, oo, nag-set kumikis ng kumikis sa culture. tatay ko, nag-aano, nagbe-bless. Kaya ako lang yung super close sa tatay ko. Yung mga kapatid Mm. ko, hindi, di sila gano'n. Kaya sabi ko, Mm. bakit hindi ko i-apply, 'di ba, sa mga anak ko. Pero alam mo yun, sweet na sweet ako ng bata sa mga anak ko. Pero ngayon kapag naiinis ako, "I love you mommy," gaganon sila. Ay, action muna. Sabi ko, Mm. ginaganon ko, "Action muna, kilos muna sa Demanding bahay." si mommy. Love you too. Hala, si mommy kailangan talaga alam mo Ah. konting ano lang, konting fun lang. Mm. Oo nga 'no. Oo, para May hindi naman kanya-kanya masyadong kasing ano, eh, kultura na ano, tsaka minsan tayo na rin yung nagbe-break nung sinasabi nilang para hindi monotone or 'di ba? May mm. mga pasungit-sungit si mommy pero minsan parang may mga unexpected na banat. Ayun. Ayan. Mm. So, bilang mommy, pwede mo ba kami bigyan ng halimbawa or parang usual routine sa pang-araw-araw, yung how your day usually goes? Ganun. Okay. Kapagka kasi working mom na ako, pagka Monday to Friday, pero since Mm. wala na ngayon yung bunso kasi ngayon kapag may pasok sila, ano talaga, maaga ako nagigising. So, from 5 o'clock, Mhm. magluluto na ako. Kasi sinisikap ko na magbaon sila ng, alam mo naman, nutritious. Yun nga, kasi Ah, ayoko na-stress kapag magkakasakit sila. So, magkakasakit. magluluto ako. Oo, ng gulay. O, um, a day before pa lang, papamalengkein ko na si kuya, papunta siya sa palengke para bumili ng mga kailangan, fruits, baunin niya, apple or orange, banana, something ganyan. Mm. Tapos, lulutuin ko na rin yung pagkain nila para sa hapunan, pagdating nila. Mm. So, bago ko umalis, 2 beses ako nagluluto. Tapos, Mhm. going sa work. Tapos, pagdating, ayun, nagsasaing na naman si kuya. Kaya meron na rin kaming kakainin. Tapos, Mm. tatawagan ko sila, monitor sa bahay, kung nakarating na, ganyan. Tapos, yung maglinis-linis para pagdating ko, wala nang ingay ang mami. Ayun. Mhm. Kung may bibilin ako na bibilhin niya, ayun, pag Mm. sabi ko, pag nakapagpahinga ka na, galing school, pwede mong pakibili tong ganito, ganyan. Yun. Mm. Ganun, kapag may pasok sila. Pero pag wala Mm. silang pasok, nagluluto pa rin ako, pero may konting banding na rin kami ng kuya ko. More on kuya ko kasi Mm. syempre 16 na siya. Kaya, mami, ako na magluto para makakilos ka na. So, dalawa kami Naks naman. nagluluto. Ako na chop ganyan. Siya nang bahala magluto. Mami, tignan mo nga po kasi medyo, ano nga ako, medyo, Maselan. alam mo na, maselan ako sa lasa. Panlasa ko, Mhm. medyo mababa lang. So, ay, ayoko niya na. Ayoko na malasa. Laging ganon. Pag ikaw magluto, ayoko na malasa. Ayoko na mga ganito, additives. So, malinaw na Mm. yon pag siya'y pinapakasiwan ko, ako lang nag-job. Ganon, ganon lang yung routine ko kapag off, sasamahan nila akong gawaing bahay, yan. Ang off ko kasi hindi rest day, hindi talaga. So, Mm. kasi for me, pag wala akong nagawang gawain sa buong araw,
kahit rest Mm. day ko, parang Mm. parang useless yung araw for me. Mm. Parang gano'n. Nasanay na magtrabaho. Nasanay na ako. Hindi puwedeng hindi ako magpa-plancha, hindi puwedeng hindi ako walang gagawin, alam mo yun, hindi puwedeng hindi ako maglalaba, hahanap ako ng gawain. Mm. Kaya laging sagot ng anak ko, salita ng anak ko, "Mommy, rest day mo ngayon. Bakit hanap ka ng hanap ng gagawin mo?" Natatawa ako minsan. Hindi mo, sabi ko, "Hindi mo naiintindihan," sabi ko sa bunso, "Hindi mo naiintindihan. Ganun talaga ang mommy." Gano'n. Napaka ano, ay grabe, parang alam mo yun, parang you really deserve a good, nice treat this Mother's Day. Yeah, Pero sabi ko siyempre nga, hindi naman na natin naisip yan, eh, 'di ba? Parang okey lang. Mm. hindi na, pero dahil sa sinabi mo 'yan, sasabihin ko kay Aris. Yun 'no? Oo. So, ayun, Ayun. yun nga yung mga routine mo. Pero eto curious ako rito, meron ka bang mga, special na gamit or ano yung mga parang, adaptation or modification na ginagawa mo para maging mas madali yung mga gawain para sa'yo bilang isang visually impaired na mother? Hmm, okey. Meron ka bang mga ano-ano diyan, Um, equipment, tools, something? wala Yeah. naman, wala naman kasi yung paglalaba ko, ano naman Mm. 'to, yung washing The machine lang, usual. dryer. Tapos the usual, yung lutuan ko, Mm. induction. Mm. Yung parang traditional din kalan lang na may Mm. knob. Gano'ng klase ng Mm. induction, hindi siya touch screen, Yung hindi siya gano'n. Naghanap talaga ako ng Yowa yata yung induction nakita kong ganyan dati, eh. Ewan ko kung anong brand yang sa'yo. ano, Xiaomi, Xiaomi, Really? oo. Mm. Naghanap talaga ako ng gan'to, yung may knob Mm. kasi sabi ko parang hirap kapag touch. Mm. Eh, ano ba Oo naman ako, naman. nagmamadali ako lagi, ayoko yung nagkakamali-mali pa. Oo, kasi Mm. nagmamadali ako, biruin mo magluluto ako 2 beses, 'di ba? Mm. Kapagka papasok o minsan 3 pa kasi gumagawa ako ng ginger tea. So, Mm. talagang hinahanap ko yung ganito, very useful siya kasi Mm. na-identify ko kung lumalakas o Kasi tumataas yung heat induction or yan, not. eh. Hindi mo malalaman, Oo, hindi naman talaga nakikita yan, eh. So, hindi ka gumagamit mm, ng ano, gas stove hindi na. Kasi actually binili ko din siya hindi lang dahil sa ano, sa'yo? ano ba, makatulong sa'kin, yun. Safety rin ng mga Kundi bata, ano? oo, tsaka nangyayari na rin kasi dati before na ano, parang, Mm. nagliyab bigla. Nagkaroon pala ng butas yung Mm. hose, ayun, kaya pinalitan ko na Mm. talaga. Mm. Mm. More than that, So, wala na, mm. Sa'kin lahat kasi ano na, ano, hmm, parang wala din talaga pero may mga simple modification or additional ano lang. Halimbawa, mm, may niluluto ako, kunwari naglalaga ako ng itlog. Kasi sa'kin gas stove mm, ang gamit. Nakisali sa mm. interview, ma-share ko lang naman. Go Nagta-timer lang. ako, mahilig ako mag-timer. Mahilig ako mag-timer like mag-Hey Google ako tapos, set timer for 8 minutes. Tapos pagka Oo, 8 minutes, i-off ko na 'yan and then hayaan ko like 10 minutes saka ko siya ano, kasi para nagko-continue pa yung cooking process. Yung mga gano'n-gano'n bang mga mm, bagay na parang, mm, walang kakaiba sa gamit pero ginagawan ko ng paraan paano makatipid, paano maging efficient, 'pag may oo, iba ka pang ginagawa at saka ano na rin, anti-kalimot. Ano, para hindi mo oo. makalimutan may nakasalang ka pala. 'Yun, yung mga gano'ng bagay lang naman. Gano'n din naman sa'kin, gamit ko lang yung phone, alarm in 8 minutes, alarm in 5 minutes, something Hmm. gano'n. Oo, pero yung mga Mm. dagdag na mga Special ano, tools. oo, wala Mm. naman, yun lang. Nice. Mm. Eh, Pero kasi ako yung siguro, dahil siguro sa experiences na rin sa mga lola nila, lolo na nagkasakit, kaya masyado mm. akong ano talaga sa pagkain. Oo, Hmm. So, ano istrikta yung ako diyan. ina-avoid niyo do'n? Ano ang bawal sa bahay niyo na pagkain or hinahalo? Mga Meron ba? artificial na mga additives, yung mga yan. Oh. Artificial seasoning, So, wala yan. betchin. Oo, mga Yes, MSG. lahat.
Oh, same Yes. tayo diyan, te. Wala ako niyan. Same Oo, tayo diyan. Sa mga wala ako ginisa, niyan. wala ako niyan. Mm. Tomato ang parang hindi pwede, isa sa mga hindi pwedeng mawala sa kitchen. Tomato, Ako, sibuyas, mga aromatics. yan, lahat-lahat. Lahat naman nasa Mm. fridge yan. Tapos, oil, vegetable oil, hangga't maaari talaga. Tapos, iwas prito. Kaya ako ng prito, matigis. Mm. Minsan tumitigis lang, no, alam mo naman, may malaking baby Ah, ako. Yan. yeah. Hindi, Yung tsaka malaki. acidic ka eh. Yung Oo, acidity mo hindi, kasi yung oo. isang ano, oo, oo. Iniiwasan ko yan. Ayoko niyan. Tsaka, yun nga, kahit na sabihin mo lang masyadong additives, ayoko rin Mm. ng malasa. Ayoko Mm. yung mataas sa salt, So ganyan. salt. Kahit, kasi baka bawian nila sa salt. Sabi ko, ganun din Mm. yun. Yung tinanggal mong Mm. sodium, pero dinamihan mong salt. Mm. Hindi lang Mm. ganun Tama. kanilang linamnam, pero ganun din yun. Tsaka, Mm. syempre, nag-hypertensive na to si daddy, kaya iniiwas ko rin talaga sila. Hindi lang for me. Mm. Mm. Tama. So, Ate Raquel, ano, medyo, kumbaga, malawak na yung experience mo talaga. Kumbaga, yung pagiging nanay, alam mo, di ba, malaking commitment yan. It's a lifetime commitment. And, ayun. So, sa pagiging mother mo naman, sino yung nakita mong inspirasyon or model na parang yun yung finalo mo or malaking na-impluwensya sa'yo bilang ikaw, bilang nanay ngayon? Nakita ko, actually, parang wala naman. Parang Mm. wala talaga kasi siguro nasundan ko lang kung paano mag-asikaso lang si nanay, pero hindi talaga yung ano, siguro kasi si nanay medyo magkaiba rin kami na, pero siguro pagdating sa pag-asikaso, mas na, ano lang ako, mas mas naging strict lang pagdating sa mga bagay Mm. na gano'n kasi dati wala namang ganyan, 'di ba? Yung hindi masyadong concern sa health, yung gano'n. Mm. 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 Basta kahit anong i-feed, okay na, yung ganyan. Mm. Oo, hindi. Siguro, um, yun nga lagi ko sinasabi, kapag mahal mo, 'pag nandun lagi yung love sa ginagawa mo, Mm. magagawa mo yung mga bagay-bagay na hindi mo inaakala. Kahit wala kang fina-follow, Yes. kahit wala kang Mm. sinusundang tao, alam mo yun, magagawa mo sila. Mm. Yun lang Tama. for me. Grabe, napakalaki nung ginagampanan ng love sa buhay talaga natin in general, Yes. ano? Mm. Yes. Mm. So, Ate Raquel, ano yung message na gusto mong iparating sa ibang katulad rin natin na ano, nanay na may kapansanan sa paningin or yeah, blind or may mga challenges physically. Sa mga nanay na katulad ko na talaga namang kahit naman sino, may kapansanan o wala, talagang haharap at haharap tayo sa iba't ibang klase ng hamon sa pagiging ina, 'di ba? Mm. Sa mga katulad ko na may kapansanan sa paningin, kung minsan parang nakakapanghina, nakakapanlumo na parang wala tayong magawa, 'di ba? Mm. Pero Mm. 'pag 'pag pinakiramdaman mo kung gaano mo kamahal yung mga anak mo, magagawa mo yung mga bagay na kahit hindi mo iniisip, magagawa mo siya. Hahanap ka ng way para magawa at maibigay mo yun. Kasi nga, Mm. sabi ko nga yung pagiging mommy parang yung lahat na ng role gagampanan mo. Lahat susubukin mo. Kaya minsan magugulat ka na, magaling din pala ako sa ganito. Alam mo kung Mm. minsan, yung mga anak natin, sila din yung mga nagtuturo sa atin para Mm. mailabas natin yung mga ibang talent natin. Yun. Kaya sa akin, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mapapagod na um, mag-alaga, umunawa sa mga anak natin. Kasi Mm. habang lumalaki sila, paiba na rin ng paiba yung Mm. mga challenges na kakaharapin natin. So, wag lang po tayong magsawa pagod na mahalin sila, mapagod na unawain sila, paulit-ulit na patawarin kung kailangan.
Kasi Mm. sila yung isang napakahalagang regalo na binigay ng Diyos sa atin na, paano ba 'to? Sila yung napakahalagang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin na panghabang buhay natin talagang iingatan at pakamamahalin. Mm. Iyon, yun Tama. lang. Thank you. So, ang mga anak mo, si kuya, ang pangalan niya ay si Axel, tama ba? Yes, Axel Luis Tapos, Luan. yung pangalawa naman ay si Chill. Opo. Oo. So, Ate Raquel, anong message ang gusto mong iparating sa dalawang batang pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon na, it's a great blessing to have them talaga, 'di ba? Alam natin 'yan. So, ano yung pwede mong sabihin or gusto mong sabihin for this Mother's Day sa kanilang dalawa? Sa'kin, ano 'to, hindi talaga 'to pinaghandaan. Sorry, Yeah, I hindi ko know. Hindi akalain ko 'to. sinabi sa inyo yung questions, guys. Ano, hindi ko sinabi. Yeah, Kaya just kaya napakadaldal ko, tsaka eto, okay hindi ko lang. alam kung masasabi ko lahat sa mga anak ko. Mm. Pero ngayon, alam ko itong bunso ko Yung nakikinig. hindi mo nasasabi, yung the usual hindi mo talaga nasasabi pero deep in your heart nandyan yung mensahe na yon or yung tipong after 10 years mapakinggan man nila ulit or ano yun pa rin yung mensahe mo sa kanila. My God, di ako magaling magsalita, paano ba? Okay lang, just Ano, be yourself. ayun, mga anak ko, chill, kuya, ayun, alam niyo naman, sobrang mahal na mahal kayo ni mami. Lahat gagawin ko para sa inyo. Kahit sarili ko, buong buhay ko, iaalay ko sa inyo. Ang mga anak ko, ha? Walang Panira ano, ng moment. seryoso to, kulit mo. May sugat. Ayun, kung inaakala nyo na controller si mami, minsan naririnig ko yan. Sobrang disciplinarian si mami, sobrang strict. Time will come, marirealize nyo kung bakit ganon. Bakit ganon si mami sa inyo. Pero nakikita nyo naman sa kabila nun, yung pagpaparamdam ko sa inyo ng pagmamahal. Mga anak ko, di ba? Nakikita nyo naman yon. Yes. Ang sa akin lang mga anak ko, kahit na magkaroon na kayo ng family someday, nandito pa rin si mami. Kahit tawagan nyo lang, kasi ayoko namang tumira sa inyo, ha? Makagulo. Tawagan nyo lang siya. Tawag nyo na. Pagsabi nyo rin na, mami, dito ka na mag-alaga ng apo mo. Pupuntahan ko kayo, anak. Pupuntahan ka talagaan ko para sa inyo. Kasi, yan ang pangako ko. Habang buhay, magiging mami ako para sa inyo. Wow, I love it. Yun. Mahal na Thank, mahal ko talaga itong mga thank anak ko. Sabi ko nga, Mm-mm. pwede ba? Sabi ko, kahit yung dalawang anak ko na lang makasama ko, kung mawawala yung, alam mo na, kung Tatay mapangbahay nila. man, makapangbahay man yung asawa ko, Say, mangkontento ako sa mga anak ko. tama, tama, Yun. tama. Pero Oo nga syempre, eh. gusto ko ng buong pamilya. Yun lang naman para sa akin. Ewan ko Ay, kaya siguro, um, kung iisipin, parang yung mga bagay nito, marami nagtatanong, paano mo nagagawa? Paano mo ganito? mm, Hindi ko rin alam eh. Pero niisip ko kasi kailangan ng mga anak ko. Alam mo yon, tama. kahit yung oras ko, hindi ko na alam paano ko hatiin. Yung pagtuturo sa kanila, paano mo sila turo magbasa ng ganito, ganyan? Kasi ako lang eh. Yun. Paano ko nga ba nagawa? Pero nakagawa ko ng paraan para maturuan sila na magbasa, pag pinamsulat. Yun, yung mga bagay na ganun, para ako sabihin na ako lahat. Ako lahat nagturo sa kanila ng mga yun. Kaya Yes. maalala ko lang, kasi medyo share ko lang tungkol sa akin na medyo mababa yung self-esteem ko. Parang feeling ko wala akong kakayanan. Bakit may mga times na gano'n, hindi ko alam kung dahil sa stress ko na rin, na lagi na lang din, ganito yung routine ng buhay ko.
na umikot na lang sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, which hindi ko naman pinagsisihan. Oo, masaya ako na lumalaki sa nakikita ko mabuting mga bata. Saka na siguro baka dahil sa paulit-ulit na routine, ganyan, napupuno na rin ako ng stress, Nakakasawa. na-burnout na rin Nakaka-bored. ako. Yes, Oo, yes. burnout. Baka kaya bumababa yung self-esteem ko kasi parang feeling ko, eto lang Mm. ako, eto lang yung Oo, kaya oo, ko. oo, oo. Pero may nakausap ko actually si Ma'am Annie. Sabi ko kasi Mm. nag-talk sila one time, parang gusto ko siyang makausap kasi um, parang sobrang hinahangaan ko siya, the way na magbigay ng mga advices. Kaya Mm. humanap ako ng way na makausap ko siya kahit saglit lang. Ma-open ko lang bakit ganito yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, wala akong, ang word ko, nalulungkot ako kasi parang umikot na rin sa ganito, wala akong achievement. No, sabi niya, may achievement ka. Yung mga anak mo, sabi niya, napalaki mo ng ganyan na ikaw lang. Sabi gano'n, nakikita akong mag-asawa. Hanggang ngayon, Alam mo, I maayos. believe napag-usapan na rin natin yan once, one time. There was a Mm, time na nakapag-usap tayo tungkol sa mga ganyang bagay, sa mga achievements, sa mga mababang self-esteem. Kasi siguro, may mga pagkakataon talaga na nararamdaman natin yan. Kasi ako din personally, may mga ganun din ako eh. You know, minsan kasi akala ah, natin, porket nakikita natin yung ibang tao na mas level up sila, mayroon silang trabaho na parang sobrang high valued, ganyan-ganyan. Or like, hindi tayo, for example, nakagraduate, katulad ng iba. May mga ganun oo. tayong naiisip. So, sa palagay ko ano yan, normal. Kumbaga nasa atin, kailangan lang natin i-overcome. At saka, makahanap tayo ng taong Yeah, makakapag-share tayo or somehow makaka-relate din sila sa atin at tayo din sa kanila, 'di ba? Kaya yun nga. 'yun. Kasi may ganyan din ako eh. Parang ano ba ako? Ano na ba ako? Pero naisip ko din, oo, tama. Tama ka. Iba kasi tayo ng level ng success. At hindi 'yun kailangang alam ng lahat ng tao kung ano yung mga achievements natin sa buhay. Kailangan nating i-appreciate yung journey na meron tayo kasi hindi tayo lahat pare-pareho, 'di ba? Yes, yes. Ayun. Oo At nga. yung value natin, ang value natin hindi naman nagbabago kung nasan tayo, kung anong trabaho natin, kung ano yung sweldo natin o whatever, yung value natin is yun pa rin yun sa paningin ng Panginoon. Yun ang value natin, mataas ang value natin, hindi natin yun dapat i-take for granted. And, so, yun Yun lang. nga. At Yun nga saka, sabi ko. Mm. mm, mm. Nakalimutan ko Hello. nga, no? Yes, hello, hello, Mm. ate. Medyo Okay. parang nakalimutan ko pero siguro mag-agree ka din naman na kung sasabihin ko na sa mga ganitong bagay na na-survive natin at nakapag-thrive tayo sa buhay, sa pagiging nanay or sa pagiging, pagiging tayo. Malaki din talaga ang role na ginampanan siyempre ng mga taong nagmamahal din sa atin, yung mga taong nasa paligid natin like Oo friends, naman. family, and 'di ba? So kumbaga hindi natin lahat ma-achieve ng bagay na ito kung hindi rin natin naramdaman or hindi rin tayo tinulungan or inassist ng mga tao. Alam mo, kahit sino eh. May kapansanan ka man o wala, di ba? Tama. Na mayroon Oo. talagang part yung mga taong yan sa atin. Na nakakadagdag inspiration and nakakapag-strengthen din sa atin. Siyempre, ayun. Yun. Channel Kaya sila nga, ng Panginoon. gusto ko rin talaga magpasalamat ngayong Mother's Day, hindi ako maging successful na mommy. At sabi ko, kahit pa paano, successful mommy ako kasi mga anak ko, kahit pa paano, didisiplina ko sila ng maayos, kahit na, Hmm. ayun, may visual impairment ako. Kung wala rin yung pamilya ko na Mm. lagi nandiyan para sumuporta sa akin. Kahit na Mm. nandito na kami sa side ng asawa ko, kami na lang, halimbawa, wala na kami maasahang iba, kasi may kanya-kanya rin yung buhay. Yung mga kapatid ko, pag tumawag ako, pag makiusap ako na paki-monitor mo,
si kuya, Mm. 'di ba? Alam mo naman, 'di ba? Ayun, nandiyan talaga sila, imo-monitor nila. Kaya kahit malayo sila parang malapit pa rin. Kaya Wow. thank you sa family ko. Lalong-lalo sa mga kapatid at nanay. Mm. Yun. Ayun, sige. So, diyan po natatapos ang ating featured interview for our Mother's Day. So, salamat Ate Raquel. Thank you so much sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento, um, sa pagpapakita ng tapang, ng pagmamahal at dedikasyon sa pagiging nanay. And sana ay marami ring nakapulutang aral at inspirasyon ang mga kasamahan nating visually impaired na mother at kahit na hindi mother. And of course, gusto rin namin tong maging awareness para doon po sa mga sighted friends na malaman nyo din na kaming mga visually impaired ay hindi naman naiiba. Meron lang mga pagkakaiba sa activity or may modification pero hindi po kami naiiba sa sitwasyon or sa responsibilidad ng pagiging ina. Kaya sa ngalan ng PNSB Alumni Organization, nagpapasalamat ulit kami sa time at saka ayun, personally, I want to thank Ate Raquel for sharing her story. Kasi, syempre, ako yung kausap niya. Kaya, ayun. Ako rin yung first hand na salo ng mga bagay-bagay na maganda ring i-meditate and isabuhay. Iyon. So, Thank you sana rin. Thank you, nag-enjoy ka Ben. rin, Ate Raquel. Thank you. It's a Mm-mm. pleasure. Ayun, pasensya na po. Okay. Hindi ako ganun magsalita. Pasensya na po. Hindi, thank you. Articulate naman, no? Tsaka, tawag dito, articulate and yung totoo lang, natural. So, yun. For now, I will end the recording. Thank you so much. Thank Bye! you. Thank you. Bye.